Nag-viral na naman ngayon ang video clip nitong si Ayton sa game kontra Kings matapos makita dyan yung reaction ni Luka at Lebron na sobrang dismayado sa ginawa ni Ayton sa last minutes. Kung saan mismong si Ayton nagkaroon ng play mula dito sa pasa ni Lebron sa ilalim sa huling segundo, pero sa halip na ipasa yung bola sa maluwag na shot mula kay Ribs o Luka sa labas, pero pinilit pa rin yan mismo ni Ayton na i-drive at mag-score sa ilalim na nag-miss nga mismo. Kaya nasayang nga lang yung huling possession sa kanila, kaya nakita mismo dyan yung frustration nitong si Luka at Lebron sa ginawa na yan ni Ayton. Meron lang yan 12.6 of 6 sa field, 4 rebounds, 2 assists, kaya lumilitaw lang talaga na mas aggressive talaga itong si Ayton pagdating sa opensa at hindi ganun talaga kalaki ang impact niyan sa team defense na mismong kinakailangan sa kanya. At wala naman lumabas na official report na may locker room fight o conflict sa game nila kontra Kings sa pagitan ni Lebron, Luka at Ayton. Pero yung pag-react kasi ng mga players at fans sa viral video na to ni Ayton, nagpapakita lang ng frustration sa court chemistry sa pagitan nitong si Luka, Lebron at Ayton. Kaya lalong lumilitaw na hindi talaga fit itong si Ayton sa laro at role na binibigay sa kanya sa Lakers. Kaya may mga analyst na nagsasabi na si Ayton dapat mag-adjust sa role at tumulong na lang sa kung paano umiikot ang opensa at depensa sa Lakers. Dahil mas maraming elite scorer na mas kailangan nga raw ng touches sa opensa at hindi dapat umasa si Ayton dyan bagkus na mag-focus sa depensa at rebounding to. Si Ayton kasi ngayon frustrated din mismo sa role na binibigay sa kanya sa Lakers dahil pakiramdam niya hindi niya nagagamit ang offensive skill niya at parang ginagamit nga raw siya sa role katulad kay Clint Capela na nasa depensa lang. Hindi nga raw siya katulad ni Capela at magkaiba sila ng style sa loob ng court. Samantalang dyan din mismo nag-react itong si Shaquille O'Neal at Charles Barkley. Nag-grow sila at tinawag na hindi makatuwiran yung paghahambing nitong si Ayton kay Clint Capela at sinabi ng mga yan na mas consistent pa at mas may hustle pa sa depensa itong si Capela kumpara kay Ayton. Ang Lakers ngayon may triple tower sana sa lineup. Si DeAndre Ayton na traditional big nila, si Jackson Hayes na athletic big at si Maxi Kleber na stretch big. Si Ayton lang ang natural na big, samantalang si Hayes at Kleber yung mga bigs nila na supporting lang sa roster. Si Ayton na center na may scoring at rebounding potential, si Hayes na athletic lob at dunk threat energy, si Kleber na may shooting, spacing at positional defender. Consider naman na triple tower yung mga to dahil si Kleber at Jackson Hayes ginagamit ni Redick na pamalit dito kay Ayton lalo na kapag bagsak ang performance niyan sa game. At yung tatlong yan parte talaga ng rotation sa Lakers at ang advantage nga dyan, magkakaiba ang strengths ng mga yan. Nasa kalagitnaan na rin kasi ng season pero hindi pa nasusubukan sa Lakers na magkakasabay at least dalawang big man sa lineup. Mas nagkakasabay pa nga yung tatlong core nila na pare-parehas ball dominant. Sa mga game grade kasi sa Lakers, pareho naman na may rebounding at block contribution si Ayton at Hayes kapag parehas na may minutes sila sa game. At nakikita na may physical impact yung dalawang to sa paint. May block si Hayes at efficient naman sa rebound at mid-range itong si Ayton nung nakaraang laro nila dahil si Ayton at Hayes parehong may rebounding, rim protection stink. Pero si Ayton kasi hindi ganun ka-consistent. Kaya nakikita na kung sabay sila sana sa court, pwedeng mas maging malaki ang offensive rebound opportunity sa mga to pero hindi yan sinusubukan ni JJ Redick. Samantalang neutral naman yung pagpiplay ni Kleber sa front court lalo na kung kasabay si Ayton o Hayes na pwede nga raw magbigay sana ng spacing dahil si Kleber isang stretch big na kayang tumira sa 3-point area at may hustle sa loob at defense. Kahit maliit ang minutes niya, nagpapakita yan ng efficient shooting at defensive hustle na may malaking positive impact kahit na sa limited time lang. Si Ayton hindi palaging nagpo-produce ng expected impact sa team offense at defense, lalo na sa rebounding efficiency. Samantalang si Hayes isang lob threat at rollman, iba ang style niya kumpara kay Ayton. Minsan nagiging problema kasi nitong si Hayes yung foul trouble na nagpuputol sa minutes niya
Kaya ang ideal ng rotation pwedeng araw hindi makumpleto palagi pagdating kay Hayes. Si JJ Redick kasi mas kilala lang yan talaga sa paggamit ng small ball at positionless na lineup kung saan mas una niya ang spacing at improvement sa shooting kaysa sa puro size sa front court. Kaya nga may mga pagkakataon na pinipili pa rin nito na i-mix ang rotation o mag 5-out scheme kaysa gamitin ang Twin Tower sa lineup. Kaya nga kahit may theoretical Twin Tower setup ang Lakers, pwedeng hindi talaga yung madalas magamit sa Lakers dahil sa scheme preference nitong si Redick.